Sagutan natin sample problem 3.14. So, merong log dito, hihilain. Okay. Given. Start tayo ng given. Yung given natin, meron kang mass na ito yung mass ng log. That is 800 pounds. Okay. May degrees na 30 degrees. Constant speed. So, meron kang speed na 4 feet per second. Yan. So, acceleration mo in this case is 0 kasi constant ang speed mo. If the power output of the winds is 6 HP, compute the coefficient of kinetic friction. So, yung kanyang power ay 6 HP. Now, the second question is if the power suddenly increased to 8 HP, so ito yung letter A, letter B, yung power mo naging 8 horsepower, what is the corresponding instantaneous acceleration? So, dito, that's given, ang required natin ay Ang required natin sa letter A ay yung kinetic friction. Kinetic friction siya kasi nagmo-move. Although yung unang setup ay 0 acceleration. Pero nagmo-move pa rin siya at constant speed. Tapos yung susunod is ano daw ang acceleration. So dito biglang umangat, biglang tumaas yung kanyang power. So paano natin solve? So you have solution. Okay? So, anong unang tinatanong? Sa letter A muna tayo. Ang tinatanong is kinetic friction. Saan natin kukunin? Ano equation natin ng kinetic friction? So, meron kang frictional force, that is mu, kinetic friction, normal force. Okay? So, nandito na yon. Kailangan natin kunin lang to. Okay? Then, ito. So, paano natin kukunin yan? Siyempre, kailangan mo ng free body diagram. So, based from this drawing, so yung free body diagram mo, okay, free body diagram, so magiging, isolate natin yung log, ito yung log, na ganyan. Anong mga forces involved dyan? So, meron kang ito, hinihila. Okay? Sabihin nating tension T. Okay? Dahil sa winds na may power siya. Tapos, of course, meron siyang normal force. Dahil umaakyat siya pa ganon, may constant velocity, paakyat. So, ito yung frictional force. Okay, ano pang kulang dyan? Siyempre, meron din siyang weight. Yan, mg. Okay, so take note, ito ay 30 degrees. So, ang kailangan natin kunin ay ito. Paano natin makukuha yan? So, kailangan din natin hanapin to. Paano natin makukuha yan? So, halos ang given lang is yung mass. Now, take note, pwede muna natin kunin to. Okay? Kasi related to sa power. Okay? So, kasi alam natin, ang power ay work over time. Or in our case, U over time. Yan ang ating notation sa work. Okay? Ngayon, alam natin na force, distance, that is work, T. So, lumalabas na P, S over T is displacement over time, that is velocity. Okay? Now, take note itong P na to, yun yung T.
So, P equals T. So, lumalabas T equals P over B. Ngayon, 6 horsepower. Yan yon. So, 6 HP. Okay. Convert ko to sa foot-pound. Okay. Ngayon, ang conversion ng 1 HP ay 550 foot-pound. Okay. Per, ito ay seconds. Okay. Then, divided by yung velocity natin, 4 feet per second. So, yung tension mo, T, magiging pound na lang. Okay, kasi cancel yan, cancel, HP cancel, second cancel. So, pound force na lang. So, lumalabas ito ay nasa 825 pounds. Okay na tayo doon. Okay. Now, next. Yung next natin, pwede nating i-rotate to. Pwede nating i-rotate yan para mas madaling intindihan. Yan. So, mangyayari, yan. Take note, ito yung X, ito yung Y. So, you have Y, you have X. Okay? Now, alam din natin, 30 degrees to, so ito ay 30 degrees. So, kapag nilagay ko dito, yung mg, ito ay 30 degrees. Tapos, meron kang tension, T, meron kang frictional force, and meron kang yan. Then, so kompleto na yung free body diagram natin. Na-solve na natin itong T. Ito yon. Mangyari, wala pa tayo nito. Pwede natin i-solve itong normal force. Summation forces Y. So, ito yung Y. MA. Pero take note, sa y-axis, hindi naman siya nagmo-move, hindi naman siya nag-accelerate. So, walang change in velocity. Zero ang velocity niya kasi hindi naman gumaganon. Tumatalon o nagmo-move along y. Nagmo-move lang siya along x. So, ito ay magiging 0. So, 0 yan. Ano yung mga y? Meron kang mg. So, that is negative mass. Anong mass natin? 800 pounds. Okay? Ito ay pound mass. Convert natin sa slug yan. So, 32.2 pound mass per slug. Okay? Then, multiplied by G. Anong G natin? 32.2 feet per second squared. So, ito ay, ang unit mo ay magiging slug feet per second squared, that is pound force. Technically, 800 pound mass is equivalent to 800 pound force. Okay? So, ito yon. Then, you have the plus the normal force equals 0. So, lumalabas na ang normal force mo ay may nakalimutan tayo. Kasi nga, naka-angle pala to. Ibig sabihin nun, hahanapin natin yung component. Ito yon. Okay? Or, the same distance as this one. So, that is adjacent side. So, nakalimutan natin, ito pala i-multiply natin ng cosine 30. Okay? So, lumalabas na ang normal force, ito, equivalent to 800 cosine 30. So, yan yon. Okay? So, okay na tayo dito. Okay na tayo dyan.
Ngayon, isosolve natin to. Paano natin isosolve yan? Summation forces x equals mass acceleration. Now, take note, constant velocity siya, kaya ito ay 0 din. Okay, anong mga value ng x? So, meron kang negative frictional force. Okay, then positive t, na-compute natin kanina ito. Tapos, meron kang yung x component ng mass, ng weight. And that is sine. So, sine ngayon yan. At to the left, kaya negative mg sine 30. Okay? Equals 0. Okay? So, ito naman ay negative based doon. Okay? Yan. Coefficient of friction times n. Yung n natin, ito yon. So, 800 cosine 30. Yan yung n. Plus, ano yung t natin? Yung t ay 825. Minus mg. Okay? Same as this one. Kaya lang, sine ang nakalagay. So, magiging 800. I-cancel ko na yung 32.2. Tapos magiging sine 30 equals 0. Okay? So, in this case, lumalabas na you have now okay. So, yan. Naging 825 minus 800 sine 30 divided by 800 cosine 30. So, ito, ang value niyan ay 0.613. Okay? So, nasagot na natin yung A. So, i-check ko lang. Okay. 692. This one is 692. Okay. So, tama. Okay. So, yun yung pagsagot sa letter A. Yung tanong sa letter A, ito yon. Now, punta naman tayo sa letter B. Sa letter B, ang nangyari dyan, from 6 horsepower, nag-jump ng 8 horsepower. So, tumaas yung kanyang ito. Yan. Kumpitin natin. Yung kanyang pagtaas, base pa rin dito. Kaya lang papalitan na lang natin to ng 8. So, T. Okay. T. So, 8. Tapos, 550 divided by 4 pa rin ang gagamitin natin kasi nga, at that instant tayo. At that instant, so, hindi pa siya ganun umakyat yung kanyang velocity. So, yung T, bago nating T, tension diyan sa dito, okay, ay nasa 1,100 pound. Okay? Ngayon, balik tayo sa free body diagram kanina. Ito. Nag-increase to, binigla ng hinila, so nag-increase ng, may abrupt increase ng velocity. So, at that instant, makukuha mo yung mayroon siyang acceleration. Actually, yun yung hinahanap natin, acceleration. So, base
from summation forces x equals, hindi na to 0 ngayon, mass times acceleration. Okay? So, hindi na tulad kanina, 0 kanina, ngayon meron na siyang acceleration. Okay? Ngayon, ano yung mga forces involved? Sa x tayo. So, meron kang negative friction. Okay? Plus tension. Okay? Then minus mg sine 30 equals ma. Okay? Ito ay negative mu n. Hindi nagbago yung normal force kasi nga hindi naman nagbago yung weight. Yung T nagbago. Okay? Yung T nagbago, ito na ngayon. Tapos meron kang minus mg sine 30 equals ma. Okay? So, ilagay na natin yung mga values. Yung gagamitin natin dito, yun yung na-solve. Dito. Ito yon. Okay. So, mu n, ano yung mu n natin? Na-compute na ba natin kanina to? Frictional force. Sa tingin ko hindi pa. Pero, pwede natin ilagay, ito ay negative 0.613. Ano yung n natin? 800 cosine 30. Okay? Plus T 110 minus M na 800. Yung G natin parang same din kanina na magka-cancel out kaya hindi ko na nalagay yung 32.2 kasi magdi-divide din ako ng 32.2. Ganito na lang. Sine 30 minus 800 then acceleration. So makukuha mo na acceleration. Ang acceleration mo dito ay magiging saglit lang pala. Dito may problema dito kasi nga dito kanina yan magka-cancel. Pero dito MA. Okay? Yung kanina mg. So 800 dito 800 times 32.2 divided by 32.2. Dito lagyan mo ng 32.2 kasi nga ito yung hinahanap. Hindi naman to G. Yan. Okay? Kaya meron siyang 32.2. So, yun. 1,100 minus this one. Then, ang acceleration mo is 11.068 feet per second squared. Yan na yan.